9 a.m. in the morning of Friday, August 14, 2026. And we are here preparing our food for lunch. While we're cooking for lunch, Artus is at his laptop for his homeschooling. And yes, my Katsimangs, I am going to share you a glimpse of my day. So I hope there's a learning here for us, everyone. Relax, enjoy, and just learn. You be specific so you will not turn into liars. Not to be specific, tell the truth. That's exactly what is happening, okay? Are you liar? Yeah. So do not jump into conclusion. The teacher didn't say that, it's just in my mind, Mom. Maybe the teacher wants us go home. Do not This is my answer, it's love. It's for washing also, Mom. If you wanna wash dishes, please don't go to it. Then you're not holding sponge, Mom. You can wash the dishes in the sponge. Because it's sponge already. No, it's sponge already. Ang dami na namang lubog ngayon dahil sa baha. Baka na naman yun. Ang buwan na yata. Buwan na sigil ulan, wala sigil. Nagagalit na ngayon admin sa Genesis. Hindi nagagalit na kasi. And now, Mom and me talking about my work in my other properties. I don't think you can relate on that. Chismis na lang kayo. May na-wash, meron natira, pero kulay black. Kasi, ano yun, Diba? Sa trabaho, mayroong trabaho. Sa trabaho yun, mayroong pang ibang trabaho. Ang dami nating kailangan pasuking trabaho para mabuhay sa mundo na to. So, sobrang hirap ng buhay. Kung di mo gagawin yan, sure, kawawa ka talaga. In here, I asked Artus to turn on the stove for us to start cooking because I'm very dizzy and my stomach is so painful for me to stand up because I still got fever. And this time, Grandma left us already because she's gonna go shower, she said. So it's only me and Artus was left with a cooking task. We're going to cook mushroom with beef here. Yum, yum, yum. Artus at 10, by the way, is very good in cooking and assisting me so much. He loves adding flavors and herbs in our viand because that's how my mom brought us up too. That's why we turn into irresponsible humans. No scolding, no yelling at them. Let them experience mistakes and learn and fix their own mistakes. Those important factors build self-confidence and self-respect. Learning right decisions at a very young age as a human being. You know what? Since Artus turned 6, I really can't move without Artus with me by my side. I don't know why. Nasanay na ako na siya yung kanang kamay ko. And Artus as well is always the one who's cooking our rice. He's very good at it every day. Naka-rice cooker din naman kami kaya madali lang. Bigas tubig lang yun. Ayan, natapos na rin yung niluluto naming creamy beef mushroom. At his age 6, I am training him already to scoop his own food. No special service because I want him to grow as a responsible human being. My goal is by his age, sana,
at 12 years old, he will know how to save his own self and know the importance of money so he can make money on his own. Kasi aminin man natin, tayo mga magulang, hindi tayo habang buhay nandito para sa mga anak natin. Paano na pag wala tayo, tas aanga-anga sila sa buhay, di ba? Sinong kawawa? And also, that's how my mom brought us up too. That's why we turn into very responsible adults. Kasi ako, as I turned 16, I already fund my sister to schooling. Tapos, at age of 20, I got my 2 siblings finish their studies. From their high school to college, ha? I also got 3 jobs in a day para masustent yun. So they can finish high school to college. Because my father got a vice. He never helped my mother. So my mother left him and fought us so hard. Nakita ko kasi lahat ng paghihirap ng nanay ko sa amin. Naging nanay at tatay siya. Wala siyang paki dun. Basta mahalaga, buhay kami. Save kami sa araw-araw na buhay na to. Kakakain kami ng tama sa oras, nag-aaral. Higit sa lahat, walang sakit. Nakita na ako ni Artus. Tumutuloy yung luha ko niyan. Kaya yakap kagad siya. Para kumalma na ako. I said to Artus, why I don't have a good partner always? Why God is not giving me a partner always? It's always me. Alone doing everything. Napapagod din ako. Nahihirapan bumibigay. Pero pag nakikita ko kasi yung mga anak ko, nararamdaman. Parang biglang mapupuno kagad yung battery mo. Parang sobrang lakas mo ulit. Tapos ayan na naman. Ang gulo-gulo na naman. Dami na namang pabigat. Ang dami na namang problema. Ang daming kupal manggagamit sa mundo na to. So, drain ka na naman uli. Makikita mo na naman uli yung mukha ng anak mo. 'Di ba? Sobrang dami kong taong tinulungan. Dekada ko sila tinutulungan. Pang business nila, tuition fee nila, bahay nila, pamilya nila. Tinulungan ko sila para masalba lahat yun ng dekada. Pero nung isang beses lang ako nanghina, lahat sila hindi ko naramdaman. Lahat sila nawala. Kaya ngayon, okay na ako na anak ko na lang, yung galing sa akin na lang yung tutulungan ko. Yung ibibuild ko. Sawan-sawa na ako sa mga taong kunyari gagawin ng lahat para sa'yo kapag may nahihita sila sa'yo. Pero the moment na makita ka lang nila, isang beses ka lang nakita nilang mahina, lahat yan sila mawawala sa'yo. Kasi sino ka ba naman, di ba? Hindi naman sila galing sa sinapupunan mo. So hanap sila ng ibang malakas uli na kakapitan nila para buhayin yung mga kanya-kanya nilang pamilya at iwanan kang durog. Kaya, madalas sa buhay na to, kailangan alam mo lahat, mag-isa ka. Kaya mo yan, malakas ka. Lagi kang merong makakapitan. At yun yung sarili mo. Siyempre, yung pananalig mo rin kay God. Na alam mong nandyan siya para sa'yo. Na hindi ka niya papabayaan. Na nakikita niya yung lahat. Alam niya yung puso mo. Alam niya yung totoong nangyari. Alam niya yung intention mo. Ang Diyos naman diyan tumitingin sa salita o sa pagpapanggap mong mabait ka sa harap. Alam ng Diyos kung ano at kung sino yung totoo at ano yung dapat at ano yung fair. Sino yung nanlalamang sa hindi. Yun yung bibiyayaan niya talaga sa huli. Magkakaalaman naman yun sa huli. Lalabas yan.
Bibigyan ka pa ng ticket ng Diyos para mapanood yan sila. Kaya dapat ikaw, dun ka na lang sa mga totoong tao. At yun yung mga taong nanggaling sa'yo lang. Kahit nga partner mo, huwag kang umasa na uuyan siya para sa'yo. Na laging nandyan din siya para sa'yo. Kaya, maging matatag lang tayo sa buhay, laban lang. Kasi hanggat hindi ka susuko, hindi ka talo, di ba? Pero pag sumuko ka na, dun ka lang matatalo eh. Lahat ng anggulo, laging meron ka. Hindi pwedeng wala. Kasi matatag ka. Kasi malakas ka. Kasi kaya mo. Kasi kinakaya mo. Kaya wala kang dapat ilagay sa utak mo. Kundi maging maayos ka. Maging maayos ang anak mo. Gawin mo yung best mo everyday. Sure yan. Wala kang talo dun. Safe sila lahat. Safe kayo. Kasi yung kakarampot mong energy, hindi nila deserve yun. Deserve yun ng mga totoong umaasa sa'yo. Yung mga totoong taong nanggaling sa sinapupunan mo. Deserve mong mabigay lahat sa kanila. Takas, talino, armas para makalaban sila sa mundo na to. Hindi enough lang na pakainin mo sila, buhayin mo sila. Kailangan nila ng mga armas. Kasi madumi, magulo, maingay, salbahe ang totoong mundo. Tanggapin natin yun. Madalas, lahat gusto ko mamkam. Lahat gusto mang isa ng kapwa para lang may makain sila. Para lang mabuhay sila sa mundo na to. May mapalamon sa pamilya nila. May pangyabang sa paligid nila. Kasi wala silang alam eh. Hindi sila naturuan ng tama ng mga magulang nila. Siguro. Kaya kahit pagiging masama, pinapasok nila. Willing gawin ang lahat. Iyabang lang nila sa mga tao sa paligid nila na okay sila. Wala silang puso't kaluluwa kung saan pa man nanggaling yan. Kahit na makatapak, makaagarabyado ng tao, wala silang pake. Para lang matugunan yung kalam ng sikmura nila. Kaya ikaw, kung magulang ka na at magiging magulang ka rin sa susunod, diba? At least alam mo kung ano yung mga dapat mong ipasok at ibigay sa anak mo. Kasi pag yung anak mo kawawa, ikaw din kawawa, sigurado yan. At buong angkan nyo, walang katahimikan sa mundo na to. Ang peace, hindi kayang mabili. Ang healthy body, ang malakas na katawan, sa tahimik na puso at utak. Kaya ngayon na malakas ka at healthy yung mga anak mo, wala silang mga sakit, walang katumbas na halaga ng kayamanan sa mundo na to. May maayos kayo at siguradong tahanan. Yun yung blessing na walang katumbas sa mundo na to. Iba magbasbas ang Diyos. Walang katumbas na halaga o yaman sa mundo na to ang kayang magbigay sa atin ng totoong blessings. Kasi hindi bulag ang Diyos, hindi bobo ang Diyos. Alam niya ang lahat, nakikita niya ang lahat.